nga ang pinakamalakas na iyak ni Chokoy during his fight sa blood parasitism. And after 1 week of medication, kailangan namin siyang dalhin sa vet for follow-up check-up. And good news, dahil from December 15, 62 count ng kanyang platelets. Pagbalik namin ng December 23 is 517 na po ang count ng kanyang platelets. So tara, samahan niyo po kami ni Chokoy sa aming battle sa blood parasite. For brief context, and ngayon lang po nakapanood ng vlog namin ni Chokoy, nag-positive po si Chokoy sa 3 blood parasite noong December 15, 2024. Dalawa po doon is yung tinatawag na Babesia and Anaplasma. And alam nyo ba na sa isang maliit na garapata ay pwedeng mabulag o malumpo ang mga alaga nating aso? Isa sa clinical sign ng blood parasitism is yung pagka-weak ng kanilang mga legs, and yung iba naman is tuluyang nabubulag. Hindi lang yon, dahil based sa aming vet, yung iba dito ay nagsi-seizure pa nga, and worse, hindi kinakayanan ng katawan at namamatay. December 23, 2024, bago magpasko, ay yung first follow-up check-up ni Chokoy. We are praying na sa first follow-up check-up niya is may improvement yung kanyang CBC, lalong-lalo na po yung kanyang platelets. Ang pinaka-worst kasi na pwedeng mangyari kapag positive sa blood parasite yung mga fur babies natin is kapag nagkaroon na sila ng bleeding and kailangan na nila ng blood transfusion. And yun po ang pinaka-kinakatakutan kong mangyari kay Chokoy, kasi imagine, sobrang liit po ni Chokoy, 2.3 kilo lang po siya. Sa first week na battle namin ni Chokoy, dito nakita ko talaga yung pananamlay niya at yung pagka-weak ng mga legs niya. During follow-up check-up, chinek din ni Doc yung kanyang mga legs, and dito napansin ni Doc na weak talaga yung mga back legs niya. Pininch test din siya ni Doc sa kanyang mga paws, and dito napansin ni Doc na walang pakiramdam si Chokoy sa mga back legs niya. Dito, kinwento din sa akin ni Doc na may mga patient talaga siya na dahil sa blood parasite ay tuluyan na lulumpo at hindi na nakakalakad pa. Yung iba dito is nagsi-seizure pa, at yung iba naman is nagkakaroon ng partial paralysis. And yes, si Chokoy po ay nagkakaroon ng partial paralysis after niya po magkaroon ng muscle pain. For 1 to 3 hours, hindi po siya nakakagalaw at naiihi siya sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Nung lumabas na yung result ng kanyang CBC, ay halos makahinga talaga ako ng maluwag at halos maiyak ako sa sobrang tuwa. Sa gabi-gabing panalangin ko kay Lord na pagalingin niya si Chokoy ay yes, may improvement po ang kanyang CBC, lalong-lalo na po ang kanyang platelets. December 15, nung unang CBC niya at sinugod namin siya sa emergency, 62 na lang po ang count ng kanyang platelets. Pero nung first follow-up check-up niya po is nag-count na po ang kanyang platelets from 62 to 517. Yes, above normal na po ang kanyang platelets, pero no need to worry daw, sabi ni Doc, dahil mas okay daw po yun kesa bumaba ang platelets. Grabe talaga yung pasasalamat ko, and sobrang dami kong kiss kay Chokoy kasi sabi ko nga, he's a good boy. Grabe, sobrang ka-brave ng batang to. He's a fighter talaga. Sa sobrang liit niya, fighter talaga. Pag uwi namin sa bahay ay inobserve namin siya, and every time na nakikita niya si Yabitot, naku, tuwang-tuwa ang bata. Malaki din po yung improvement niya kasi nagiging active na po siya. Hindi pa siya totally nakakalakad, pero as you can see, nung nakita niya si Yabi ay grabe ang wag ng kanyang tails. And dito sa part na to, sa sobrang tuwa niya ay nagulat kami na napatayo siya at hinahabol-habol niya po si Yabi. Yes, 1 week lang po ang medication na nangyari kay Chokoy, and eto na po agad ang kanyang improvement. Iba talaga kapag sinasamahan natin ng prayers. Dito sa video na to, halos maiyak talaga ako, and every time na nakikita ko siyang na-excite siya, nakakatayo siya, and nagiging active siya, iba talaga yung pakaramdam ko. Sa 1 week na battle namin ni Chokoy, hindi ko alam talaga kung ano yung mararamdaman ko, pero never sumagi sa isip ko na hindi niya kakayanin to. And yung narinig niyong iyak niya sa first part, yun na yung pinakamalakas niyang iyak, pero at the same time, yun na po yung huling muscle pain niya. Dahil after po ng isang malakas na iyak na yon, ay never na po naulit ang kanyang muscle pain.
pwera usog. Kaya dito sa part na 'to, napapansin niyo ay binubuo ko na 'tong puzzle mat dahil ito na po ang magiging mini playground ni Chokoy. Naisip ko na palibutan ng puzzle mat itong kwarto namin para kahit na out of balance pa siya, ay safe po ang kanyang ulo at hindi po siya mauuntog. Malaking bagay din po yung pagpapaaraw namin sa kanya every morning dahil napansin namin simula nung pinaarawan namin siya, kung nung hindi pa siya nagpapaaraw is inaatake siya ng 4 times a day, pero nung nagpapaaraw na siya is 2 beses sa isang araw na lang siya nagkakaroon ng muscle pain. So, ibig sabihin po is malaking tulong din po ang pagpapaaraw sa ating mga fur babies kung nagsasuffer po sila sa blood parasitism. Lalong-lalo na po kapag yung mga case ng mga dogs nyo is katulad kay Chukoy na may muscle pain at nagwiwik ang kanilang mga legs. Sa kanyang diet naman po ay hindi mawawala ang pinakuluang dahon ng papaya. Mabisa po ito pampataas ng platelets. Noong Christmas is nag-unbox na din ako ng regalo ko kay Chukoy. Ito yung customized na food bowl para sa kanilang mga puppies. Feeling ko dahil bago nga ang kanyang food bowl is mas gaganahan siyang kumain. Sa kanyang meal prep is hinahaluan ko din po yung dog food niya ng gulay katulad ng carrots and sweet potato. Hindi din po mawawala ang moringa powder for immune system at ang pinakamahalaga sa lahat is etong tawa-tawa. Alam nyo na kung gaano ka-effective ang tawa-tawa pampataas ng platelets ng ating mga fur babies. Dahil nga kinombo ko si tawa-tawa at si papaya is feeling ko yun yung nag-cause kung bakit sobrang taas po ng platelets niya within 1 week lang. So far, hindi naman ako nahihirapan kay Chokoy magpakain kahit na may mga organic supplements ako nilalagay sa food niya. Napakalaking tulong din yung pagmamahal ng mga kapatid niya sa kanya para siyang may support system, hindi lang si mommy, hindi lang si daddy, kundi pati yung mga kapatid niya. Everyday is tinetherapy ko talaga siya kahit na medyo nakakatayo na siya is ginagamay-gamay ko pa rin siya sa paglalakad niya. Marami pa po akong update sa inyo at sana makatulong ang aming video. Bye-bye!